So yun guys, today susubukan natin kung maalon ba talaga yung Montero Sport natin. Dalawa yung gamit nating camera, yung isa nandito at isa naman dito. Bali yung nandito sa likod, gimbal yan, no? So itatry ng gimbal na maging stable lang siya kahit alog tayo ng alog. Tapos makikita nyo gumagalaw itong loob ng sasakyan, pero yung road pipilitin niyang i-stabilize yan. Pagdating naman dito, para lang makita ninyo kung anong itsura ko kasabay nung gimbal. So go, let's go! So ayun, marami kasing nagsasabi maalon daw yung Montero, no? Well, para sa akin kasi yung alon na yun is yun yung comfort ng ride ng Montero. Kumbaga hindi mo ganong nararamdaman yung lakas nung tagtag nung sahig, gawa ng malambot yung suspension niya, kaya siya maalon. Well, ang isang cons side ng maalon na sasakyan, pagdating sa cornering o halimbawa yung mga bituka na daanan, malaki daw yung chance ng body roll, no? So yun yung isa yung titignan sa mga ganong sitwasyon. Kung Montero yung gamit ninyo, dapat sobrang maingat kayo, 'di ba? Yun naman din ang naging strength ng isang Toyota Fortuner. Sabi kasi nila matagtag daw yung Fortuner, na nagre-result naman na pagdating sa mga likuan hindi siya masyadong umaalog talaga, 'di ba? Tulad nito, liliko tayo. Sayang, may dumaan. So yun, yan, hindi naman to sobrang lubak talaga na lugar. Mild, super mild lang to, super mild lang talaga. Pero alam ko kasing matagtag ng bahagya dito, lalo na nung nakasedan pa lang ako. Yan, kamusta? Okay, malubak ng bahagya. Kita nyo naman may mga tunog-tunog. Hindi siya kalsadang aspalto, no? Kaya medyo matetesting natin dito kung gaano ba talaga kasway o kaalon yung Montero. Tamang ikot-ikot lang tayo dito, medyo patag, so wala tayong matetest dito. Doon talaga kanina medyo malubak ng bahagya. Bahagya lang, hindi ganun kalala. Chill pa rin. Well, para sa akin kasi talaga very comfortable to. Pero sabi nung mga napapanood kong iba at nababasa ko rin is nag-a-add up daw itong sway na ganito. Ito, yung ganyan na sway, nag-a-add up daw yan sa buong biyahe. Kapag halimbawa ang biyahe mo ay Baguio, Ilocos, Bicol, nakakapagod daw paunti-unti, no? Tama din naman talaga. Sa paunti-unti lang na sway natin na ganyan throughout the ride, talagang mafe-feel natin yung pagod pagtagal. Well, kung halimbawa naman is yung gamit mo matagtag katulad ng Fortuner, matigas yung suspension, sa tingin ko makakapagod din naman. Lalo na kung madadaan kayo sa lubak, tapos ang umaalog o ang masakit is yung sa may bandang puwetan ninyo gawa ng tagtag nya. Ganun kasi yung experience ko sa dati naming sedan, na talagang medyo mafe-feel mo na maalog, matagtag. Kaya mas pinili ko talaga at gustong gusto ko talaga yung pagiging masway ng Montero. Na-testing ko rin nga pala, na drive test ko yung Nissan Terra. Na drive test natin yon.
At sa drive test natin ng Nissan Terra, medyo hindi ko gusto. Parang hindi ko ramdam yung pagiging stable niya or pagiging comfortable nung sasakyan na yon. Compare mo nung na-testing ko itong Montero Sport. Plus, 'di ba nga, dahil nasa maliit na lugar lang kami, yung dinadaanan namin is hindi siya galon kaluwag. Itong Montero talaga ang pinaka pasok na pasok. So ayun, dahil nga hindi naman tayo nakatira sa isang magandang subdivision, medyo masikip yung lugar namin, no? At positive side talaga yon ng Montero, kasi itong Montero is only 3 inches wider sa mga sedan. Yung Vios ko kasi is 68 inches, tapos itong Montero ay 71 inches lang. So 3 inch lang yung difference. Napakaliit kung ako tatanungin. Hindi mo talaga mararamdaman yung nilapad nung sasakyan. Yung dating nadadaanan ko gamit yung Vios sedan, nadadaanan ko pa rin gamit itong Montero natin. Isa yun talaga sa deal breaker ko. Kumbaga, kung yung sasakyan is sobrang ganda nga, nandun lahat ng gusto ko, pero sobrang lapad naman, katulad ng Ford Everest, hindi obra dun sa amin. Kasi itong Montero pa lang sobrang sikip na. Ang Ford Everest is 79, so plus 6 inches pa. Ang 6 inches mga ganito pa kahaba, di ba? O kasi ang isang dangkal ko 9, so pag binawasan mo parang ganyan pa siya kahaba, di ba? Nakikita nyo ba? Parang ganyan pa kahaba yung 6 inches. So alanganin para sa akin, sobrang alanganin. Kaya hindi ko talaga masasuggest sa inyo kung masikip yung lugar ninyo, lalo na yung mga nakapark lang sa labas ng bahay, yung mga nangungupahan na yung inuupahan walang parking lot sa loob. I would highly suggest talaga na huwag kayong kumuha ng Ford Everest, dahil mahihirapan kayo. Hindi lang kayo, pati yung mga dadaan or katabi ninyo doon sa kalsada. I-consider din ninyo yon, hindi lang yung basta kaya ninyong bayaran. Dapat meron din kayong maayos na lalagyan, at dapat kung ang pinaka araw-araw ninyong napupuntahan is masikip na lugar, lagi din ninyong isama yan sa options or sa rason ng pagbili. So ayun, kamusta? Sobrang tagtag ba? Sobrang alon ba? Gusto ko talaga malaman, kasi sana viewers na yung magsabi. Sana kayo na lang yung maghusga. Kumbaga, comment down below kahit anong klaseng comment, tatanggapin ko. Kahit anong klaseng comment, re-replyan natin, susubukan nating masagot. Or kahit hindi pa yan tanong, kung may mga advice kayo sa akin. Kasi actually hindi ako magaling na driver, no? Hindi ako katulad ng mga eksperto talagang nagmamalayong lugar, 'di ba? Hindi ganoon. Ang pinakamalayo ko ang napuntahan ng pagdadrive is Quezon Province. 'Di ba? Napakalapit lang nun para sa iba, Manila to Quezon. Pagdating naman sa city driving, usually talaga mga 4 kilometers driving lang talaga ako. 3 kilometers, dyan lang talaga kami. Mall, grocery, yan, tamang kain sa labas. Yun lang din talaga yung pinaka-habit namin or pinaka-gamit namin sa sasakyan. Mga adventure paminsan-minsan, siguro every quarter of the year, every 2 months, 3 months, yan, may mga biyahe-biyahe na maliliit, diba? Pero yung sabihin mong talagang pangmalakasan na biyahe, hindi, wala kami gaanong ganon.
So ayun, naririnig ko yung camera sa likod, talagang tumatagtag siya, no? Nakakabigla lang. Mga ganun talaga. Pati nga itong camera natin dito bumabagsak na unti-unti. Actually kanina bumaba yan ng todo. Well, yung mga ganitong klaseng lubak, sa totoo lang wala lang to sa mga sasakyan. Kahit sedan pa yung gamit mo, kahit na maliit lang yung sasakyan mo, kahit nga e-bike yung mga ganito, wala lang. Pero gusto ko lang talagang matesting kung sa point of view ng camera mafe-feel ninyo yung alon na sinasabi nila dito sa Montero Sport. Kasi sa akin hindi, comfort yung nafe-feel ko. Comfort yung nafe-feel ko talaga. Hindi ako naaalunan, hindi ako naiirita, hindi ako, baka dahil din hindi ko pa siya nadadrive ng malayo. Pero experience ko kasi sa Vios ko dati, 8 hours biyahe, halos straight yun. Okay naman ako, goods naman. Traffic pa yun ha, so stop and go paulit-ulit. So dito sa mga napupuntahan nating lugar, hindi ko iniiwasan yung mga lubak, hindi ko iniiwasan yung mga madadaanan na alanganin. Talagang sinasaruso natin kumbaga, no, para malaman kung komportable ba yung loob ng Montero Sport. Sana maging maganda yung resulta ng video. Yun din talaga. Kasi kung sobrang tagtag nito, sobrang alog ng video, parang pangit din. So yun, sa mga susunod kong video, tatry nating talakayin itong paddle shifter. Gagawa ako ng video kung paano gamitin to. Actually pinapractice ko na siya, kahit city driving pinapractice ko. Lalo na mahalang diesel ngayon. Sobrang importante niya kasi pagka talagang malakas ka umapak ng gas, actually ang pinaka dumadali talaga ng mataas na gasolina is yung high RPM, hindi high speed. Kahit high speed pa yan, kahit naka 6 gear ka, 7th gear, 8th gear, basta't yung RPM mo mababa, very good yun. Hindi ganong hirap yung makina pagka ganon. Pero kung yung RPM mo umabot ng 3,000, 4,000, tapos ang takbo mo lang is 40, 50, alanganin yun. Yun ang malakas sa gasolina. Kasi yung RPM, yun talaga yung mismong pinapaikot ng gasolina, hindi naman yung gulong. Tapos yung ikot ng RPM, yung ikot ng RPM yung magpapaikot ngayon sa mga gulong. Tapos yung mga change gear natin, katulad sa bisikleta, pabigat lang ng pabigat at gumagaan siya kung high speed tayo. Gets nyo ba? Medyo hindi ako magaling magpaliwanag kasi hindi nga ako expert, pero ganun ko siya ma-explain. Yung RPM is yung pedal ng bisikleta, yun yung RPM, yun yung mismong makina. Tapos yung gear naman natin is yung nasa likod ng bisikleta, yung ina-adjust dito sa may handle. Kita nyo ba? Gets nyo ba? Gets naman siguro, di ba? Yo, may kapwa pa tayo Montero. Ang guwapo. Guwapo ng Montero talaga. So ayun, kaya kung magtitipid kayo sa gasolina, I highly suggest na gamitin niyo tong paddle shifter, or kahit itong manubela na to. Diba? Sample lang ko kayo. Ginilid natin to, yan na. Naka-tersera tayo ngayon. Ngayon, ang tersera, pwede ka na mag-shift sa kwarta pag umabot yung RPM mo ng 1.5. So bababutin natin 1.5, kwarta na tayo. Pitik lang na ganon, di ba? Tapos yung RPM bababa na ulit. Ganon yon. Ganon ang paggamit ng paddle shifter or kahit dito. Tapos ang kagandahan ng Montero, pagka bumabagal yung takbo mo,
yung gear mo bumababa na din. Pero pwede namang ikaw yung magbaba. Tulad niyan, gagawin kong tercera. Pero medyo tataas yung RPM, 'di ba? So maganda, nasa kwarta lang tayo. Tapos yung RPM natin 13, 12, ganun lang. Kasi pagka naka drive mode tayo, yung RPM umaabot ng 18, 2000, 2200, minsan 25, 'di ba? Eh pagka ganun, masyado nang magastos yun sa gasolina. Kaya dahan-dahan lang lagi sa pagpiga ng gas, lalo na mahal diesel ngayon. Sa mga late na makakapanood nitong video, April 2026, pumalo yung diesel ng sa Shell to sa Shell. Diesel fuel save 149. Diba? Grabe, no? Tapos bumaba ng 20 at bumaba ng 20 ulit. Bababa ulit siya next Tuesday. Actually bukas bababa, no? By the way, nabili ko tong gasolina natin 106. Diesel fuel save. Fuel save lang 'yun 106 yung bili natin dito sa gasolina natin. Pinultang ko and up until now hindi pa siya ubos. Dahil nga mababa lang naman yung milyahe na inaabot ng ating sasakyan. So ayun, kamusta? Maalog ba? Matagtag ba? Natagtagan ba kayo? Sana maganda yung experience natin ngayong na-testing natin to. Gagawa ulit ako ng isa pang video nito na medyo mas matino na yung handle ng camera natin, lalo yung gimbal. Kasi yung gimbal natin, yan talaga yung pinaka magde-decide kung maalog dito Kasi ang mafe-feel ng gimbal is yung alog ng sasakyan, tapos naka-stable lang yung kalsada, di ba? Gets nyo naman, di ba, kung paano gumagana yung gimbal na uri ng camera, di ba? Wala pa nakaisip yata nito, wala pa ako nakikitang gumawa nito. So the more na nakikita nyong umaalog yung kaha ng sasakyan, the more na masasabi nating matagtag yung mismong sasakyan. So ganun yon. So yun, like, follow, subscribe, share nyo to sa mga tropa ninyo, share nyo sa lahat ng barkada ninyo, share nyo sa mga gustong malaman kung maalon ba yung Montero, share nyo sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. Thank you so much. Palike na rin ang video at sana mag-subscribe kayo sa akin para ma-hit natin ang 1,000 subscribers. Peace!